Little flowers never worry when the wind begins to blow, and they never cry when the rain begins to fall. Though it's wet and oh so cold, soon the sun will shine again, and they'll smile unto the world for their beauty to behold. So let it rain, let it rain, let it pour. Let troubles keep knocking at my door. If we learn the right from wrong, it will help to make us strong. When the clouds begin to gather and the wind begins to blow, little flowers don't complain, though they're tossing to and fro. Well, I guess they've learned the secret that only little flowers know. If it never rains, then they'd never grow. So let it rain, let it rain, let it pour. Let troubles keep knocking at my door. If we learn the right from wrong, it will help to make us strong. So let it rain, let it rain, let it pour. Let troubles keep knocking at my door. If we learn the right from wrong, it will help to make us strong. Lord, please help us learn the secret. Even little flowers know. If it never rains, then we'll never grow. Hello, maayong hapon. Hello. Salamat sa awit.
Sister Tanch Maratas, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Maigsoon ita maglangan, gusto na nako balik tan-aw ta sa kagahapon sa nganong nabot o Davao del Norte ang tingog sa paglaom. The fact, it was only played on air sa DXUM Davao City. Nakalimot ko sa apelyido, doon nato ipanimalay nga nagpaantaw lang sa atbang spultahan sa simbahan sa New Corilla. Kalimot ko sa apelyido, maybe nakamong taga New Corilla, taga Sonlo, nakadungog mo sa Sugilan, kaila mo. Dito lang sa may sagingan, giduol nila sa mga kaigsunan sa New Corilla, gipangutana, gusto na sila musimba. Walang sila kaila. Kisa may ga-imbitar ninyo, tingog sa paglaom, naminaw lang sila from Davao. Pero taga New Corilla sila mga kaigsunan. Tungod ato ni kusog to maong balita na bautismuhan to nga panimalay. Si late brother Emilio Dublas, kauban kang brother late Elpidio Licayan Jr. o present, late, present, Tito Kalipusan, asa na? I don't know, his brother Tito Kalipusan is here with us. Pero I said late, kaya nangamatay naman itong brother Tito is still alive. Silang tulo nangadto sa Davao, naghangyo nga i-play ang tingog sa paglaom sa DXUM Tagum. Sa Davao, nagbayad mi og 25,000 per month. Sa Tagum, gipanilangan mi 15,000 ang bulan. Di atong panahon na wala pa'y LCM nga na-organize. Naalay mga grupos, mga kaigsunan nga nagpaluyo, wala pa'y pangalan ng LCM di ay. Ang pinakaunag yung tigom sa Elders Council para mutingog ang TSP din sa Davao del Norte was held in New Corilla Church, Davao del Norte. And I was there during the meeting. For during that time, I was the church pastor of assigned in Curbada, Manasaona, gi-change og Tagum Center. So I'm so proud nga nabalik diri sa New Corilla. Tagum raman tani anniversary ani. Pero nabutang sa New Corilla na kayon kung tama rapod. Andumanan sa tong duha ka mga igsuon nga wala na nini nga kinabuhi, nagpaabot na sa pagbalik sa Ginoo, nga sila ang nangusog para mag-air din sa Davao del Norte ang TSP. Mga igsoon, atong hisgutan kaganina was Christ our firm foundation. Karong hapon we'll be talking about the pillar and the foundation of truth. Ang haligi o ang pundasyon sa kamatuoran. Mabasa nato ang atoang pagpamalando nga bersikulo karon sa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Nagkanayon, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Ground meaning to say foundation. Sa Bisaya, basi malangan ko gamay, malangan madugay-dugay ko, gusto na ko mahibalo kung saon ninyo pag kinabuhi ang inyong kaugalingon diha sa balay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios ang haligi o patukuranan sa kamatuoran. Kini nga bersikulo nakahatag kinig dakong kaguliyang sa atong Kristohanong kalibutan, kaya matag iglesia, simbahan, muangkon nga ang iglesia maoy haligi o sukaranan sa kamatuoran. Una-una ang pinakakusog ni angkon ini mao ang Roman Catholic Church
nga naa silang dugma mga kaigsunan that the Roman Catholic Church is the pillar and the foundation of truth. Nga ang Roman Catholic Church maoy haligi o pundasyon sa kamatuoran. Gani niya itong Domingo doon ay debate sa Davao, sa Cagayan de Oro. Gipamatudan sa Roman Catholic Church, Catholic Faith Defenders, nga ang Romano Katolika, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mao ang haligi o ang patukuranan sa kamatuoran, dili ang balaang kasulatan. Ambot lang o maswalo ba na ninyo, pero para sa mga kaigsunan natong miyembro sa Simbahang Katoliko, well uploaded nila kining idea na ang Simbahang Katoliko labaw pa kaysa Biblia. Kay ang patukuranan o ang haligis kamatuoran, sukaranan sa kamatuoran mao ang Iglesia Katolika Romana, dili ang Biblia. Doon ay gitawag nga position of the Pope. Ginganlan ka na og ex-cathedra. Ang ex-cathedra nagpasabot, we must look also to the conditions regarding papal infallibility, according to the Vatican I, which defined the doctrine, the Roman Pontiff, when he speaks ex-cathedra, possesses through the divine assistance promised to him in the person of Blessed Peter the infallibility with which the divine Redeemer willed his church to be endowed in defining the doctrine concerning faith or morals. Matod pa sa ilang declaration, ang mga pari sa Simbahang Katoliko doon ay ginganlan og opisina nga ex-cathedra. Usa ka na sa kaposisyon, gitawag og ex-cathedra, nga kung sa ilang i-declare, kung sa ilang isulti, uban sa panabang ni San Pedro, para sa iglesia, mao na ang doktrina o balaod sa iglesia. Sa ato pa, kung sa isulti sa pari, o sa Santo Papa, doktrina na kana sa ilang iglesia. Sumala pa balik ta sa 1 Pedro 3:15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Ang ilang bersikulo nga gisaligan, mao kining 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. So ang Roman Catholic Church, nag-angkon sila that the church is the pillar and the foundation of truth according to 1 Timothy chapter 3, verse 15. Mga kaigsunan, that is the interpretation of the Roman Catholic Church. Kabalo mo doon ay problema sa mga interpretation. Me, by the help of the Holy Spirit, I would like to say that there is a problem of the interpretation. Ang claim sa Roman Catholic Church nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang haligi o sukaranan sa kamatuoran, dili ang Biblia, sumala sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Kanang RCC claim, I would like to declare as out of context, and that is what we call irrelevant. Nganong irrelevant? Ang tibuok chapter 3, for your information, gigamit sa mga CFD or Catholic Faith Defenders, sumala sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, sa kinatibukan ilang giangkon nga ang Simbahang Romano Katoliko mao ang tinubdan, sukaranan o haligi sa kamatuoran. Dinhi sa yuta ang simbahan lamang ang may kagahom sa kamatuoran o gipadako nga ang mga pari o magisterium o ang Santo Papa dili masayop. Sa Bisaya, sumala sa mabasa sa 1 Timoteo
Kapitulo 3, versikulo 15, kung malangan man ugaling ako, matud pa ni San Pablo, ikaw, gingnan niya si San Timoteo, ikaw, nahibalo na, kung saan pagawi, diha sa sulod sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi o panalipod sa kamatuoran. Ang 1 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, naghisgot sa mga eksakto nga mga pamatasan sa mga miyembro sa iglesia o mga leader sa iglesia. Wala maghisgot og authority sa iglesia og labaw sa tanan, wala naghisgot og pangalang Romano Katoliko nga iglesia, ang 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 15. Sa pag-interpret sa Bible sa hermeneutics, dunay ginganlan og pretext and posttext. Pretext bot pasabot 1 Corinto Kapitulo 3 versikulo 15, ang pretext niya na paatras babaw. Ang posttext padayon sa ubos. Para masabtan nato ug unsay bot pasabot sa 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 15, muatras ta sa babaw mga kaigsunan para atong makuha ang buot pasabot sa kinatibukan. Dili kay mo diretso na tagbasa sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, unya muhatag na yung tag-interpretation. Sulayan na to ang pretext. Muatras ta mga kaigsunan sa 15, muatras ta sa 14, muatras ta sa 13, muatras ta sa 12. Sa to pa 12 hangtod sa 15 atong basahon o unsay buot ipasabot sa kinatibukan. Ang mga diakono kinahanglan tagsaray asawa og magamaayo ang ilang pagdumala sa ilang mga anak og sa ilang panimalay. Kay sila nga mga maayo sa ilang pag-alagad, ingon nga mga diakono nakapanag-iya sa maayong tikanganan alang sa ilang kaugalingon og sa dakong pagsalig diha sa pagtuo nga anaa kang Kristo Jesus. Ginalauman ko nga sa dili madugay mayan na ako kanimo apan gisulat ko kining maong mga tugon aron nga kun malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon paginawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi sa panalipod sa kamatuoran. Muatras pagyutang ato sa 1 Kapitulo 3 versikulo 1. Kasaligan kini nga mga pulong kung adunay mga katungdanan sa pagkaobispo. Murag Katoliko gibot pasabot mga kaigsunan kay sila ra may dunay obispo. Kita wala man tay obispo. Wait. Ang pulong obispo mga kaigsunan from the word elders or bishop, meaning to say, tanawan yung dictionary, the word bishop meaning to say elders or anciano. So we have the ancianos in the church. Doon natin tigulang sa iglesia sa iglesia. Obispo wala magpasabot nga kumo kay pari ang magpasabot. No. Pero granting without admitting that we want to claim nga ang 1 Timoteo Kapitulo 3 mao ang Roman Catholic Church. Pero di gihapon sila mosakar. Why? Sa 1 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1, kasaligan kini nga mga pulong kung adunay magatinguha sa katungdanan sa pagkaobispo, ang iyang gitatinguha may usa ka buluhaton nga hamili. Og ang obispo kinahanglan dili badlungon og siya usaray asawa. Sa to pa 100% kining iglesia nga ilang gi-allege nga maoy sukaranan og haligi sa kamatuoran dili Romano Katoliko, kay ang bishop nini nga church usaray asawa. Bisan pag upaw pa kanya, wa kay asawa, di kaya po katawag og bishop. Di ba? Okay. Og ang obispo kinahanglan dili badlungon, og siya usaray asawa, mapungganon sa kaugalingon, mabuot, maugdang, mabiabihon, maayo sa pagpanudlo, dili palahubog. Mga kaigsunan, ay lang mo kalain, abi ba nako kang mga pari, maulaw magtikit ang mag-inom, magpa-video, magpa-YouTube, magpa-Facebook,
mag-selfie nga nag-inom mga kaigsunan o niya slurred nagsinultihan. Dili tigpanukmag, hinunua malumo, dili palaway, og dili mahigugmaon og salapi. Dito ta sa pulong palahubog, matod pa sa kapari, nga batanon nga taga Bohol, matod pa niya, wala man ko maghubog. Niinom lang ko pero wala ko naghubog. Nayo sa kasakyanan, kasagarang mga sakyanan, madisgrasya sa karsada mga kaigsunan, maingon dayo ng nag-interview, lasing ka no? Hindi, nakainom lang. O di ba? Wala man tingali tao nga nakainom nga muangkong hubog. Na ba? Ugma na sila muangkong hubog. Kasagaran yung hubog, di ka muangkong hubog. Ingon din babae, mingon din this babae, Day, I want to tell you that I love you with all my life, insurance company. Yan po talaga, pag sure hubog ka, dili ko hubog. Nakainom lang, ready ko hubog. Kanang hubog, di na muangkong hubog. Ini kaugma na minag, sorry kayo, hagihag ka ti kagabi Wadyo ko kabalo na hubog, magkuko. Ini ka normal pa silang utok, ay pa na sila mangkong hubog. Pero samtang aktibo pa ang bino silang utok, dili na sila mangkong hubog. Muna usa ka paring batanon nga taga Bohol matud pa niya, wa dili ko hubog, nag-inom lang ko. Kay wala gi lapas ang dili lapas ang pag-inom kay si Kristo kuno naghimog bino, tinadyaw, unya naghubog dito sa kasal sa Kana. Ultimo si Kristo naghubog matud pa niya mga kaigsunan. Og labaw nang dili makapasar sa pagkaobispo, kay ngano man ang tinuod nga obispo dili mo inom, dili pala hubog. Ang uban mo ingon mga kaigsunan, mo inom lang kog isa ka beer, duha ka beer, tulo ka beer, dili pa na hubog mga kaigsunan. Tanaw nato ang findings sa science, sa medical science mga kaigsunan. Niya nagkanayon. Doon ay gitawag og short-term effects of drinking liquor. Pinaka-mild drinking liquor is beer. Kanang beer. Muna pinaka-bubo og liquor. It has only 5% ang maong butilya. Kada butilya, usara na kabuok ang iyahang, usa ka butilya, 5% lang na siya. Gamay ra kayo. Pero matud pa ni Dr. Anand. Si Dr. Anand, mga kaigsunan, matud pa niya, usa or duha ka butilya. How does alcohol affect you and your brain? In the short term, alcohol can affect your cognitive function and cause. Isa ka butilya nga beer, 5%, or duha ka butilya nga beer, either maka-change na dayon si mo sinultihan. Unya mo ingon mo dili hubog, magawid na ang sinultihan mga kaigsunan. Blurred vision, mausab ng tinanawan. Lack of control, murag makiat na gamay, no? Unya fatigue, kapoy, decreased hands and eye coordination, slower reaction time, balance issue, impaired memory and reasoning, confusion, mood swings, nausea and vomiting. These effects can happen even after one drink. Bisag usa lang kabutilya imong imnon. Unya nakahurot naglima kabutilya mo imong pangwa pa siya na hubog. 5% pa lang hubog na ka. I hope walay Adventista diring nagainom. Ingon din kami, pastor, mga Adventista may di may manginom. Ang among giinom kanang herbal bitaw nga ang gibutang maliurka. Primero to, kinutsara pa, katambal sa kitstiyan, na maka-addict man ng alkohol, laklak ko na, oy. Tag sa kabaso ng imnon, niyang to, magpuwa-puwa ng naw, mag-in-English na dayon sa simbahan. Nyahubog ka na, dili, inom ra ko atong herbal nga tonic drink. Nya ang gisabaw, either tanduay, aniho, or maliurka, or hinebra. Busa mga pinangga ko mga kaigsunan. Si San Pablo naghisgot siya ngang iyang mga sinulat o mga pulong nga mao ang kamatuoran, maoy muhubad sa eksakto nga kinaiya sa mga membro o leader sa iglesia. Dili ang iglesia maoy magbuot o kung saon paghubad ang mga sinulat nga naa sa pulong sa Biblia. Og imong sabton mga kaigsunan ng 1 Timoteo 3:15, naghisgot og kinaiya nga gina-define pinaagi sa balaang kasulatan, dili kay ang Biblia
maoy interpreton o kung saon paghubad sa iglesia. Abi ninyo, ang Old Testament gisulat sa Hebrew nga pinulungan. Ang New Testament gilitok sa Grigo nga pinulungan. 1 Timoteo kapitulo 3, 15 nasulat usab kini sa Grigo nga pinulungan. Sanglit si San Pablo kay usa ka abogado. Ang abogado bugat og sinultihan. Lisod sabton usahay ang buot ipasabot niini. Mauna nga si San Pedro sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 og 16 sa English Bible nagkanayon, and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul. So si Pedro o si San Pablo nag-abot. Even as our brother beloved Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Si San Pablo nagasulat sumala sa iyahang kaalam bilang membro sa Sanhedrin. Si San Pedro nagsulat siya, sumala siyang kaalam bilang mananagat. Si San Mateo nagsulat siya sa kaalam nga naa kaniya bilang taga-BIR. So imong sabton mga kaigsunan, ang pag-express nila sa pagsulti sa may balita depende sa ilahang kaalam nga nakatunan. Si San Pedro bobo rag libro. San Mateo di kaayo kay commerce good. Di ba kay tabian ng commerce, si Lumon ba ng commerce? Unya, si Mark, labaw na kamubo, kay batanon good. Si Lucas, kay doktor, taas-taas ang nasulat. Apil pa ng Book of Acts. Si Lucas ang nagsulat niya na. Si San Pablo, gikan sa Roma, ngadto sa Corinto, ngadto sa Galacia, hangtod taman dito sa Titus, hangtod sa Philemon o sa Filipos o sa Ephesians. Perti daghanag libro na sulat ni San Pablo, kay nga naman, he is a member of the Sanhedrin and he is a lawyer. Tungod sa kataas iyang kaalam mga higala, versikulo 16, matud pa ni San Pedro, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood. Lisod sabton ang sinulat ni San Pablo, which they that are unlearned and unstable rest. Kato mga taong di kasabot, mugbo og kaalam, o silang gibuhat sa libro ni San Pablo, ilang gituis. As they do also with other scriptures. Sama silang ginabuhat sa uban nga mga sinulatan sa balaang kasulatan unto their own destruction. Alang ngadto sa ilahang kaugalingong pagkalaglag. Versikulo 15 sa Bisaya, mga kaigsunan, mao na itong gisulti ka ganina. Kung atong sabton, ibase sa Grigo nga balaod, sa grammar, ang iglesia o kaha Roman Catholic Church, jud kaha ang haligi o sukaranan sa kamatuoran, usa sa mga rules sa grammar sa Grigo nga pinulungan mahitungod sa bisan pagani sa English grammar, mao gihapon ang buot ipasabot. Abi ninyo mga kaigsunan, ang rules sa Greek grammar o sa English po pareho ra. Pronouns should agree in number, persons and gender and their antecedents. Finally, Greek participles must be able to reflect the gender, the number, the case of their antecedent. The noun of which the participle refers to modify, to match the antecedent according to Cambridge Grammar of Classical Greek. So buti pasabot kung babay ang noun, ang adjective babay, babay pod ang noun. Makasinabot na sila mga kaigsunan. Sa English murag dili kayo, pero sa Espanyol, pag-ingog Elia, babay, pag-ingog Santa, babay, Iglesia, babay. Di ba?
iyahang lamisa, her table, Elia lamesa. So, giparihas yun sila nga parihong babae o lalaki. Pero magsanto ninyo, lalaki na. No? Santo ninyo. So, parihong lalaki. Santo, dili santa. Okay. Now, ingon ana po ng Grigo mga kaigsunan. Atong masabtan, nga ang antecedents, muuyon sa numero o kaha gidaghanon sa gender, babae ba kaha o lalaki sa pulong nga gigamit, atong tanawon ang pipila ka mga pulong diin, maaplikar nato ang maong mga rules sa antecedent. Tanawon nato mga kaigsunan. Ang mga rules. I-apply nato ang rules. Sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, okay, kung nagduka mo gina, okay ra, pero karon di nata mo pa sa ilog, magduka mo. Magmahay na mo. Di na mo kapas. Sa 1 Timoteo 3:15, naghisgot og household. Sa Grigo, oikos. Ang bot pasabot, katawhan sa Dios. Kanang oikos or household mga higala, masculine na siya. Sa Grigo, bot ipasabot, lalaki ang gender. Sunod, naghisgot og God. Sa Grigo, theo. Ang theo is masculine. Both ipasabot, lalaki gihapon. Which, sa English, hostis sa Greek. Genitive neuter. Sa ito pa, pwedeng magamit sa pulong nga lalaki, pwede pong magamit sa pulong nga babae. Okay. Ang church, sa Grigo, ecclesia, feminine, babae. Ang pillar, stylos or stulos, masculine. So sa ato pa, ang pillar, dili pwedeng mo define sa church. Because the pillar is a masculine, while the church is a feminine. So di wala agreement between the two. Now, the ground or foundation, hydroma, is neuter. Neuter but pasabot, pwede siya sa masculine, pwede siya sa feminine. Natanaw na to mga kaigsunan ng application. Unsa may application na to dinhi? The church is the pillar and the ground of truth. So kaning pillar and the ground of truth, asa nag-refer? Sa church? Ato tanaw, nato sabton, according to the Greek grammar. Ayaw og kalimot nga kinahanglang adunay panagkauyon sa gender of words. Kung babae or feminine ang pulong, kinahanglan babae or feminine pod ang pulong nga nagtudlo o nagpasabot. Kung lalaki or masculine nga pulong, mao gyapon kinahanglan adunay agreement o panag-uyon sa duha. Ang neuter, usbon ko, pwedeng gamiton sa masculine word, pwede pong gamiton sa feminine word. Buti pasabot sa neuter, walay gidapigan nga pulong. Magamit kini bisan asa nga pulong, either lalaki or babae ang nga pulong. Kinahanglan kung babae nga pulong, babae usab nga pulong ang gitudlo. Kung lalaki nga pulong, lalaki usab ang pulong nga gitudlo. O ang neuter nga pulong, bisag asa babae ug lalaki nga pulong, pwede siyang magamit. Kinahanglan dili makasumpaki ang grammar. Dili pwede nga babae ang pulong o nya lalaki pod ang usa ka pulong nagtudlo or vice versa. No. Dili pwede. Now, padayonon na to mga kaigsunan. Sa 1 Timoteo 3:15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church, niyaman ang problema dinhi, kanang which is the church of the living God, pillar and ground of the truth. Na dinhi ang problema. So kaning pillar and the ground of truth, asa ni siya nag-refer mga kaigsunan? Sa church, nag-refer? Yes or no? No. Kaya ang church is feminine. Ang pillar is masculine. So dili siya magtudlo, wala siya nagpasabot sa church. Ang ground or foundation, hydriamos, feminine. So pwede siyang mag-refer sa pillar. Pwede siyang mubalik sa pillar. So sa ato pa, bisan pa siya neuter pa ang ground, madala siya, makarga siya sa pillar nga magtudlo og asay masculine. Ang church is feminine, ang God is masculine, ang pillar is masculine. So asa nagtudlo ang pillar? Sa God.
Yes. Nakuha niyo yung point? Dili sa magtudlo sa church. Ang problema lang, kay daghan kayo rong nagwali sa may balita nga walay tuon sa Grigo o Hebro. So mga saag silang understanding. Now, ang Grigo nga sinulatan mga pinangga ko mga kaigsunan, ato masabtan nga pag-ingon nga in the house, okay, eyes on the screen. In the house, but pasabot oikos, masculine. Of God is theo, masculine. Dunay agreement na hitabo sa duha. So ang balay sa Dios, makasinabot sila nga katong balay, iyaha sa Dios. Katong panimalay nga masculine, oikos, iyaha to sa Dios. Okay. Makasinabot sila duha. Which is, hostes, genitive neuter is the church, ecclesia. So, ang hostes, which is, so, ang hostes kay genitive neuter man, so magamit siya nga nagtudlo sa iglesia. Nga mao ang kining genitive neuter, maoy nagtudlo ani niya nga mahimo pud siyang neuter, kay bisag asa man ang genitive neuter, ang hostes, so pwede siyang matudlo. Tama ang gisulti nga oikos, panimalay sa Dios, polos masculine, nga mao ang iglesia. Kaya nga naman, tungod sa pulong hostes nga neuter, mao'y nag-neutralize sa pagka-masculine sa oikos and God. So, pag-abot karon sa iglesia, sa church iglesia, ang iglesia is feminine. So, naagihapon agreement kanitabo of the living God. So, ang feminine nga iglesia, wala mag-define sa the living God. Dito nag-define sa hostes nga neuter, mga kaigsunan, nga mao ang church. So, may baon na ito natataod. So, theo, masculine, pilar, stylos, masculine. So, dili magtudlo balik sa church, kaya ang iglesia is feminine, samtang ang pilar, stylos, masculine. Ang pwede matudlo sa pilar, mao ang God, kay pareho sila masculine. Adunay agreement nga nahitabo. Ang ground hydroma, neuter, so pwede siyang nagtudlo sa pilar. Mubalik siya sa pilar, kay neuter man siya. Then nga masculine, kay neuter man ang hydroma of the truth. Now, mga kaigsunan, ayaw mo kalimot nga ang Grigo nga sinulatan, walay kama, walay tulbok. Bantay mo ha, ang pagkasulat sa Grigo, walay kama, walay tulbok. So, mo ni ang Greek interlinear karon. Atong tanahon. Basa mo tanan. Greek interlinear. Mo ni ang nakasulat. Bot pasabot, Greek interlinear gani. Gigrigo, pagkauman sa ubos, gihubad sa English. Munang gitawag og interlinear. Okay. Hites ostin ecclesia theo sontos stylos kay hydroma tes aletias. Mao na nakasulat sa Grigo. Hites ostin ecclesia theo sontos stylos kay hydroma tes aletias. Unsay bot pasabot? Gi-transliterate, interlinear translation. Hites, which, istin, is, walay da. Walay da. Wala maglitok ang Greek word o definite article nga da. So, which is church. Wala po'y of. Ya, wala ba'y kamakama ng Grigo? Sa ito pa sa English, basahon ni mo, which is church, God, the living pillar and foundation of truth. Sabtado ninyo, walay da, walay of. So, kinsa ang pillar of truth? Nasabtan ninyo? Atong basahon nga interlinear nga pagkabasa sa Grigo. Okay? Nga hitis istin ecclesia theon sontos stylos kay hydroma tes aletias, basahon nimo sa English, which is church. Wala may kama, walay da, walay of, nga pagkasulat ana nga bahin.
So kung basahon ni mo dito, which is church, God, the living pillar. So kinsa ang the living pillar of truth? God, the living pillar. Kinsa ang the living pillar and foundation of truth? God, the living pillar of truth. Dili ang simbahan may haligi sa iglesia. Dili ang simbahan may haligi sa kamatuoran, mga kaigsunan. Dakong sayop ang theology sa Roman Catholic Church. I want to declare it wrong. I challenge ang mga bright ng mga pari kuno nga taga Bohol. They have to study Greek well para dili sila magpataka og interpret nga ilang ang kunon nga ang 1 Timoteo 3:15 sila ang Roman Catholic Church ang pillar and foundation of truth, because the pillar and the foundation of truth is referring to the living God. Kinsa man karon ang gitudlo nga pillar foundation of truth? Ang gitudlo nga pillar and foundation of truth, mga higala, kinsa man? Ang iglesia? No! Bisag Seventh-day Adventist pa. Kabalo mo mga kaigsunan, kini nga argument, kini nga study, ayun botong nakabasa mo, ako Bisaya, gipost na ko sa Facebook. O sa di man ta mamasagot, so wala kaya dato mabasa, no? So, ganahan mo ta sig paminaw. Nabasahan sa ubang mga bagong theologians. Ila kong gichat, Pastor, nganong niingon man ka nga dili church? Kay di ay uban na to mga pastor, pabor sila nga ang church mao ang pillar and foundation of truth. Kaya nga naman, naibog sila sa power sa Roman Catholic Church. Nga ugon sa power sa pari, mao pa'y power sa pastor. Di ba? Na naman nasa uban sa atong mga pastor karon, imong debatihon, inon din, nakagraduate kag MDC? Naka-eskwela kag theology? Wala. Ako may authority. O, di ba? Madunggan na nimo sa ubang mga pastors. But dili na mao. Let's all go back to the Bible. Bible base. Bible and Bible alone. Sola Scriptura, mga kaigsunan. Naiuban, bisag mali ang decision sa committee. Di gyud nila isibog, di gyud nila usbon kay final na kay kuno ang giluagan sa yuta, giluagan sa langit, ang gihulog sa yuta, gihulog sa langit. Unsay but pasabot ninyo? Ang langit magsunod-sunod sa church board? Ang langit magsunod-sunod sa magisterium? Dili na mao, mga kaigsunan. Pag-ingon nga ang giluagan sa yuta, linuagan sa langit, buti pasabot, kanang inyong gipang disiplina sa yuta, dugay na nang gipang disiplina sa langit. Kanang inyong gipang hulog sa yuta, dugay na nang gipang hulog sa langit. Pero, asimba ko lang, naghulog mog membro sa iglesia, nga wala gihulog sa langit, woe unto you. Tulubago na ninyo, nagbalik sa Ginoo. Buti pasabot, nga ang iglesia o ang langit, pariha ang dagan. Pariha ang standard. Dili kay ang langit may magsunod-sunod sa simbahan. Unsay rason nga nung gi-change sa Roman Catholic Church ang Sabado nga to sa Domingo? Because they thought that they have the power to change the truth. Gato ang simbahang Katoliko nga doon na sila authority nga usbo nang napulo kasugo. Tanawang napulo kasugo. Ang ikaupat kasugo gihimo na gikatulo. Ang ikanapulo gikaduha para makumpleto. Giwagtang ang katong isa kabalaod. They have the authority according to them. Usa sa mga pamatuod sa simbahang Katoliko, the evidence that we have the power, the evidence that we have the authority, and that is our mark of authority, is the change of Saturday to Sunday. Usa sa mga timaan nga doon na tayo otoridad sa pagbalhin sa Sabado nga to sa Domingo, mao ka ng pag-change. Abi ninyo, mga kaigsunan, ang simbahang Adventista, wala ana nga theology. According to the Bible, according to 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang pillar and foundation of the truth is not the church, it is the living God. Aron mo motuo, mga kaigsunan, aron mo motuo, mao ni sa Greek interlinear, usbon ko pagbasa para ma-refresh inyong mind. Sa Griego,
hites istin ecclesia theosantos stylos kay hidreyoma tes adletias. Para masabtan yun ninyo ha. Which is walay da. Mao man ang original nga pagkasulat. So walay da. So wala nang which is the church. Ang nakasulat, Heston Ecclesia, which is church. Walay definite article. Ecclesia, Theo, God, walay of. Didito gikas Iglesia, didito Theos. Theos Santos, God living. Wala naming God the living. God living pillar. Sa to pa ang living, nag-define sa stolos. Ang Diyos mo ang buhing pillar. Nakuha na yung point? So, God, wala nang the living, wala nang the. God, niya, ang iyang description is living pillar and foundation of truth. So, gidefine nga ang Diyos, mao ang buhi nga haligi o sukaranan sa kamatuoran. And that is how to understand in Greek. So, it becomes clear now. Okay. Og sabto nimong tibuok kapitulo 3. Mao ni. Bahinon nimo katulo ang 1 Timothy chapter 3. Buo ba? Buog yung chapter ba? Imong sabton. Ang gikan sa 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 1 naghisgot og qualifications of a person to be admitted to the office of a bishop. Di ba? 1 Timoteo 3, 1 to 7. Ikaduha, 8 hangtod sa 10. Qualification of the deacons. Ikatulo, 14 hangtod 16. The reasons of his writing to Timothy whereupon he speaks of the church and introducing Jesus Christ, the foundation truth professed therein. Ang 14, 15, 16 nag-introduce kan Jesus Christ. 14 naghisgot og mga kinaiya sa katawhan sa Dios. Kinaiya nga maoy kinaiya sa iglesia. Nga kanang nga kinaiya maoy kinaiya sa Dios. Ang kinaiya sa Dios may buhing haligi og sukaranan sa kamatuoran. Aron mo mutuo nga si Kristo ang mutpasabot nga maoy buhing haligi og sukaranan sa iglesia. Let's go to the next. Basahan ninyo mga kaigsunan. Kamong dunay Biblia din ha. Basahon nato ang 1 Timoteo kapitulo 3, 15 post-text. Idritso nato sa 16. Basahon nato. Kung malangan man ugaling ako, I hope you're following with me. Sayang, wala may Bible gigunitan. 15 o 16. Ganina ang pretext man to, post-text na punta, para masabtan na to. Aron ma-double check ninyo kung tama ba o sayop ang akong nasabtan. Okay? 1 Timoteo 3, 15 o 16. Bisaya. Kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo, na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Kinsa ang haligi og panalipod sa kamatuoran? Buhi nga Dios. Buhi nga Dios ang subject matter nga mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Aron mo matuo unsa nga Dios siya? Kinsa siya nga Dios? This is og dili malalis nga dako gayod ang tinago sa atong tinuhuan ang Dios nadayag diha sa lawas. Nahimatud-an nga matarong diha sa espiritu, nakita sa mga manulunda, giwali sa taliwalas kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. Kinsa siya? Kinsa siya? Ang buhi nga Dios. Kinsa maning buhi nga Dios nga sukaranan nga maong haligi ug tigpanalipod sa kamatuoran? Kinsa maning nga buhi nga Dios? Siya mo ang Dios nga nadayag diha sa lawas. Kinsa maning nga Dios? Mao kini ang Dios nga nahimatud-an nga matarong diha sa espiritu. Kinsa maning nga Dios? Nakita sa mga manulunda.
kinsa man nga Dios giwali sa taliwalas kanasuran, kinsa man nga Dios gituhuan dinhi sa kalibutan, kinsa man nga Dios gibayaw ngadto sa maya, siya mao si Jesus Christ. Gi-explain pagayo o kinsa ang buhi nga Dios. Ang buhi nga Dios, siya mao ang haligi o sukaranan sa kabaturan. Ang buhi nga Dios, nadayag nga lawas. Ang buhi nga Dios, na matudan nga matarong. Ang buhi nga Dios, sumpay mangguna. Ang buhi nga Dios, giwali sa kanasuran. Ang buhi nga Dios, nakita sa mga manulunda. Ang buhi nga Dios, gituhuan din sa kalibutan. Ang buhi nga Dios, gibayaw ngadto sa langit. O kana nga buhi nga Dios, mao ang kamatuoran. That's why sa John 14 verse 6, matud pa ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Ako mo ang dalan, ako ang kinabuhi, ako ang kamatuoran. Giangko ni Kristo nga siya ang kamatuoran. Siya ang sukaranan sa kamatuoran, mga kaigsunan. Siya ang tigpanalipod sa kamatuoran. Galing lang. Kalma mo gamay ha. Galing lang. Kay si Kristo dili mabulag sa iglesia. Ganina atong gitunan siya ay pundasyon sa iglesia. Siya pod ang ulo sa iglesia. Ang lawas ni Kristo maong iglesia. Sa to pa dili maputol ang ulo ug ang lawas. Pag ingon nga si Kristo maoy tigpanalipod, maoy sukaranan sa iglesia sa kamatuoran, buoti pasabot mga kaigsunan, kana nga trabaho ni Jesus Christ maunay trabaho sa iglesia. Ang iglesia dili sukaranan sa kamatuoran, dili haligi sa kamatuoran, kundili moy ligong haligi. Kay si Kristo ang haligi, mga kaigsunan. Mo'y mudipinsa sa haligi o mo'y manalipod sa kamatuoran. Kanang pulong nga hidrayoma, buti pasabot mga kaigsunan, ang exact English equivalent word sa hidrayoma nga gihubad og foundation. Gilitok og citadel. Citadel meaning tigpanalipod sa kamatuoran. Gigamit mga kaigsunan sa mga CFD ang fundamental beliefs, article about the church, section number 6. Matod pa dinhi, the church as the pillar and the foundation of truth. Panahon sa debate dito sa Cagayan, naminaw ko, mao ni ang gi-cross-examine sa CFD ngadto sa SDA. Gibasa dayon, supak ba ka sa inyuhang fundamental 27 fundamental beliefs nga number 6 nag-declare nga ang church is the pillar and foundation of truth? Wala man ang mag-declare. Oy, nag-title pa man sa paragraph. Wa tingali to kabantay po itong isa, kaya naratol tingali, di yung pagsayop na nasayop na ng fundamental beliefs. Kaya wa pa din taon kabantay. Di perting suliyaw sa mga tao kay, sayop daw, sayop. Mga kaigsunan, hindi man siya declaration. Gi-quote ang 1 Timothy 3:15. Matod pa din the church is the pillar of the foundation of truth. Title. The church of the living God is the giklaro na ha? Sa tuang 27 fundamental beliefs, the church of the living God is the foundation of truth. Sa ato pa, gilitok na ang living God is the foundation of truth. It is referring to the church, the depository, ang citadel of truth. Ang iglesia ay gulang manalipod, binlanan, matod pa sa ato ang fundamental beliefs. Depositohanan sa kamatuoran ang iglesia. Dili ang iglesia may sukaranan sa kamatuoran. Depositohanan sa kamatuoran. Kaya nga naman, sa Roma Kapitulo 2, versikulo 3, ang pulong sa Dios, gipiyal sa iyang mga katawhan ng mga Hudyo. Sa ato pa, ang iglesia, dili sukaranan sa kamatuoran, piniyalan sa pulong sa Dios.
Ayaw ninyo usba ang pulong sa Ginoo kay igor na gipiyal sa tuwa mga igsoon. Truth, however, is dynamic. Not static members can claim to have new light, a new doctrine, or a new interpretation of the Scriptures. Those of experience should test the new teaching by the standards of the Holy Scriptures. Kung doon ay mga doktrina ng inyong gibasihan, ibalik ninyo sa Biblia o kung sa standard sa balaang kasulatan. So para sa Seventh-day Adventist Church, tama ang atong interpretation karon nga ang atong sukaranan sa kamatuoran mao ang Biblia. Pastor, yung ganina nga si Kristo may sukaranan. Yes, ay mo kalibog. Si Kristo sa Juan 1:1 mao ang pulong sukat pa sa sinugdanan. The very first word that exists in the universe was Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was the Word. Ingon din po si Kristo, tanang sulat sa Biblia were all written concerning of me. Ang tanang sulat sa Biblia, nagsulat mahitungod kanako. Sulayin ninyo, Genesis. Can you find Jesus Christ in the book of Genesis? Yes or no? The book of Genesis is talking about Jesus Christ. Katong karniro nga giihaw, kinsa man to? He's Jesus Christ. The book of Exodus, was it talking about Jesus Christ? Yes, many. Halad ng mga inihaw. About Leviticus, yes, the priest, o ang mga halad ng mga inihaw. Katong sa bukid sa Sinai, he was Jesus Christ. Talking about Jesus Christ. Pag-abot sa Numeros, yes, it's talking about Jesus Christ. Sa Deuteronomy, talking about Jesus Christ. Every book, every page of the Bible, you can see Jesus Christ. You will find Jesus Christ. The more you read about the Bible, the more you will encounter Jesus Christ. Ayaw mo pagtuo nga si Jesus Christ, makita ninyo sa Encyclopedia Britannica. Bisa kung sa itong problema, let's all go back to Jesus Christ. He is the Word. So in talking about the Bible as the pillar and the foundation of truth, yes, it's correct. Kaya nga naman, ang in between every page, every chapter, every verse of the Bible is all about Jesus Christ. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. And the Word was made what? Flesh. And dwelt among us. Mipuyo kauban kanato. John 14:6. Matur pa ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Ako mo ang dalan, kinabuhi, kamatuoran. Si Kristo samtang matur pa siyang kamatuoran, iyan na pong gi-introduce, nga the word is truth. John 17 verse 17, sanctify them through the word, thy word is truth. Sa ito pa, si Kristo mao ang word mao si Kristo, talking about Christ. So si Kristo ang kamatuoran, ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran, mga kaigsunan. Brethren, ponder upon in your mind now. Think of this. Jesus Christ, our firm foundation. He is the rock. He is our firm rock of salvation. Siyang nagpakamatay pera kanimog kanako. Siya ang kamatuoran. Siya ang sukaranan sa tong pagtuo. Dili ang simbahan. Kay si Kristo mo ay nagtukod sa simbahan o ang atong simbahan na pundar diha ni Kristo nga mao ang kamatuoran. O ang nagpaligon sa maong kamatuoran, ang nag-define sa mga kamatuoran para ato masabtan mao ang balaang kasulatan. Christ is the head of the church. Si Kristo ang ulo sa iglesia. Juan 5:46, for had ye believed Moses, you would have believed me, for he wrote of me. Kung nito mo ni Moses, muto mo na ako. Kaya ang tanang gisulat ni Moses, may tungod ka na ako. But if you believe not of his writings, you shall believe. How shall you believe in my words? Jesus is talking about words. All that comes out from his mouth are all truth. Jesus Christ is the foundation of truth. Siya ang nag-produce balang kasulatan. Do not believe ng Roman Catholic mo ay nag-produce sa Biblia.
Ilang gipadako nga 405 AD. Gikompile ni Pope Damasus ang Biblia 405 BC. Pero si Damasus, according to encyclopedia, namatay 380. Namatay. So kinsa to nga Damasus ilang giklaim nga maoy nag-compile sa Biblia. Ang nagbuo sa Biblia, ang nag-produce sa Biblia, ang tag-iya sa Biblia, si Jesus Christ. Pulong gikan kang Kristo mga kaigsunan. That's why, matod pa ni San Pablo, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang atong pagtuo muligon, pinagi sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Pinagi sa atong pagbasa sa pulong sa Dios. Do you have faith in God? Yes or no? Daa ba may pagtuo kang Kristo? Yes or no? Meaning to say, nagbasa mo Bible, yes or no? Nagbasa mo Bible, gamay lang ni yes. Nagbasa mo Biblia? Pila kada semana? Every day. Read your Bible every day. The children's song says, and you will what? You will grow, grow, grow. Read your Bible every day, and you will grow. According to Sister Ellen White, The Great Controversy, 593, paragraph 1, matod pa ni Sister White, our only safeguard against the wiles of Satan, ang atong bugtong panagang, batok sa kamaldito ni Satanas, is to study the scriptures diligently. Ang atong panagang batok sa minaldito ni Satanas, mao ang pagtuon sa balaang kasulatan nga makugihon kayo. To have an intelligent understanding of the reasons of our faith and faithfully to perform every known duty, the people of God are directed to the scriptures as their safeguard against the influence of false teachers and the delusive power of spirits of darkness. Satan employs every possible device to prevent men from obtaining a knowledge of the Bible, for its plain utterances reveal his deceptions. Ang atong panagang batok kang Satanas, mao ang pagbasa sa balang kasulatan. Kaya ang matagpulong nga gisulat sa balang kasulatan, mao'y nagpadayag sa mga lingla ni Satanas. Makaila ka o sa pangilan ni Satanas kung magbasa ka sa balaang kasulatan. Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sa kasuguan o sa pagpamatuod, kung sila dili kinabuhi niini, nagpasabot na wala sila kahayag. Any church, any individual, bisag Adventista pa ka, if you don't live according to what the Bible says, there is no light in you. Walay kinabuhi diha nga kahayag kanimo. That's why, in Matthew chapter 24, verse 14, duha nga atong buhaton para matapos ang kalibutan. Duha nga atong buhaton para matapos ang buhat. Duha nga atong buhaton para mapatay ang dragon. Duha atong buhaton para mubalik na si Jesus Christ. What are these two? And this gospel of the kingdom shall be preached. Number one, shall be preached in all the world. Number two, for a witness unto all nations. And then shall the end come. Kung igo lang ka muwali, igo lang ka mo ngal-ngal og sulti, pero dili nimo kinabuhian ang imong giwali, you cannot help the finishing task of preaching the gospel. You have to preach and live what you teach. Aron matapos ang buhat. We are Seventh-day Adventists. We are preaching the gospel. Let it be, kundi makasabot ang mga tao, what is the gospel about? Makita nila sa atong kinabuhi.
ug unsa ang maayong balita, unsa ang pulong sa Dios. The clearest explanation on what the Bible is our open life to the public. Ang atong abling kinaiya ngadto sa publiko, may atong klaro nga explanation may tungod sa balaang kasulatan. Mga kaigsunan, kinsa kaninyo diri? Samtang magakanta, akong hangyon si Brother Rowan Estrella. Samtang siya magakanta, kinsa kaninyo diri will stand with me. Pastor, I'll be with you, preaching the gospel and living on what is in the gospel. Muwali ug ako pong kinabuhian ang naas balaang kasulatan para matapos ng buhat. Muna. Katong doon ay gusto nga ipa-appear og special prayer, pwede mo muduol rin sa tubangan for a special prayer. Panglawas, paninapi, problema sa Pinoyanan, dool mo rin mga kaigsoon, alang special prayer. While Brother Rowan will sing the song.
Dalaygon og balaan namo nga Dios na ikaw sa mga langit. Salamat ini mga pinalangga nimo mga anak. Sa nang labay mga katuigan hangtod karon for 21 years. Determined nga mo support sa imong buhat. Determined nga mo tindog para sa pag-witness sa pulong nga kinabuhian kini kada adlaw aron ang buhat dili malangan. Dili lamang kay iwali may balita, kinabuhian pagyud. Salamat sa pagtuo sa matag usa. Nining taknaa Ginoong Dios, dalaygon ikaw nga nagapanalangin kanila sa 21 ka mga katuigan nga nilabay. O dalaygon usab ikaw nga Dios nga magasaad sa pagpanalangin kanila sukad karon ug hangtod sa malabot pang mga katuigan. Ako nga ministro sa may balita, amahan mga liupo kanimo. Sa pagpangayo sa imong panalangin gikan sa langit. Nga imong ibubo sa imong mga kanakan. Niining mga nagatindog karon, nagaduol karon, bisan asa sa nagatindog ikaw magapanalangin kanila. O kining mga nagaduol na sila mga special nga mga request diha kanimo. Mga balatian, parinapi, panginabuhi, negosyo, relasyon sa puloy-anan, ikaw ang magapdungog sila mga pagampo. Panalangini in taon sila o Diyos, dungga mo mga pangaliupo. Ang ilang ginapanghunghong karon sila mga tindugan, paminawa sila Ginoo. Ug ikaw ang magamahigugmaon sa pagtubag sila mga pagampo. Hinaot ang ilang desisyon karon, imong ligunon nga padayonon kini nga walay paglubad hangtod sa imong pagbalik. Nga dili maliso bisan sa kakusog sa bagyo, kay ang sukaranan sa kamatuoran mao ikaw nga ang imong mga pulong na sulat sa balang kasulatan ug amo ka ng kinabuhian hangtod sa imong pagbalik. Kung dunay mga nagbalatian karon ikaw magatambal kanila. Sama kang Sister Merlinda Ibanez, tambali siya Ginoong Dios. Panalangini siya, nagkasakit siya karon. Hikapa siya. I-comfort siya kauban siyang panimalay nga magmalipayon o magmalinawon o musalig siya kanimo. Kaming tanan nga nagbalatian diri karon panalangini, ayuha kami, tambali kami. Hinaot ang buhat among paspasan aron ang buluhaton matapos sa dili madugay, daghang mga hamiling kalag among madala sa imong gingharian sa mga langit ug kaming tanan makapanunod niini ug magpuyo kauban kanimo hangtod sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa pagtubag mo sa mga pagampo. Salamat sa pagpahatod mo kanamo diri ug sa among pagpamauli unyang taud-taud ikaw magapanalangin kanamo. Bitbit ni namo gikan kanimo ang panalangin kalipay gugmag pakigdait. Ug ang imong balang espiritu magalig-on kanamo, magagiya kanamo. Pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga amo maluluwas. Amen.